Magandang araw, Pinnacle Village, saan man ho tayong dako ng daigdig nakikinig at nanonood. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye na atin hong pinamagatang Profiles of David, where we're looking back to the life of David and not just being informed by his life, pero makita ho natin ang pagkilos po ng Diyos sa bawat kabanata ho ng buhay po niya. At sa araw po na ito ay pag-uusapan ho natin ang salitang brokenness. Ano po ba ang kadalasang naiisip po ninyo kapag naririnig po ninyo ang salitang brokenness o sa Tagalog, pagkadurog o pagkabasag? Siguro po marami po sa atin o ilan po sa atin, ang kahulugan po na ito ay nauugnay po natin sa mga trahedya o masasakit na karanasan ho natin sa buhay. When we talk about brokenness, we often hear statements like, I went through a traumatic experience as a child and that left me broken. Naghiwalay ang aking mga magulang, kaya nabasag ang aking buhay, nasira ang aking buhay, nang iniwan kami ng aking tatay, nang umalis ang aking nanay, at dahil dito ay nalulung ako sa bisyo. Sa madaling salita, we don't instinctively see brokenness to be beautiful. Ayaw ho natin ang konsepto ng pagkabasag o pagkadurog. Sino po ba ang may gusto nito? Lahat po tayo, ang gusto ho natin ay maramdamang buo at kompleto po ang buhay po natin. Ngunit paano po kung sabihin po natin na ang sekreto ng buo at masaganang buhay ay ang pagkabasag ng puso? Kapag ating babalikan ho ang Biblia, ito po ay isang katotohanan ng paulit-ulit na pinapaalala ho sa atin ng Biblia po. Biblical brokenness is not something that we must avoid, but it's something that we have to embrace and pursue because God does not only recognize brokenness, but He also values it. Look at what Warren Wiersbe said. Have you ever studied the broken things in the Bible? Mga basag daw po na bagay sa Biblia. A woman broke a vessel at the feet of Jesus and anointed him. Jesus took the bread and broke it as a picture of his body given for us. God uses broken things, and he starts with broken hearts. A broken heart is not remorse, it's not regret. A broken heart is repentance, a turning away from sin. It's telling God you hate sin, are judging it, and claiming his forgiveness. Ang pagkabasag po ng puso na tinuturo ng Biblia ay hindi po ang konsepto natin na kung saan nasisira at nadudurog ang buhay, kundi ito po ay pagkabasag na ibig sabihin po paglilinis, pag-aalis ng mga bagay sa puso na humahad lang sa ating pakikipag-ugnay sa Diyos. The kind of brokenness that the Bible teaches us is that which produces softened and tender heart. A kind of brokenness that leads us to humility. Natututo ang pusong magpakumbaba, natututo ang pusong magpasalamat, at natututo ang pusong sumunod at nagkakaroon ng sariwang pagtitiwala sa Diyos. Pag titingnan ho natin ang buhay ni David, hindi ho siya perpekto. Nakita natin ang buhay niya ho kay Bathsheba. Nakita ho natin ang tugon niya sa kanyang mga anak. Kaya nga ho nagkaganyan ho si Absalom, di ba ho? Pero ang isang bagay na makikita ho natin kay David ay ang pagkabasag ng puso niya. David is known to be the man after God's own heart, not because he's a perfect man, but instead of falling away from God, he would always fall forward towards God. Naalala niyo po after po ng kanyang fall with Bathsheba? In Psalm 51, sa Salmo 51, basahin po natin muli ang verses 1, 3, 7, 8, and 17. Sabi ho ng Salmo 51, O Diyos, kaawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. Dahil inaamin ko ang aking mga pagsuway at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Verse 7, Linisin at hugasan niyo ang aking mga kasalanan upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa ko. Ipadaman niyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan upang sa abakong kalagayan muling mapasa akin ang kagalakan. Ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi ninyo tatanggihan. In the NLT version, David was saying, "You have broken me. Oh, give back my joy again.
The sacrifice you desire is a broken spirit, and you will not reject a broken and repentant heart, O God. Pag tiningnan ho natin ang awit ni David na ito po'y paglalakbay, not just of breakdown, but a journey from breakdown to breakthrough. I repeat that. A journey from breakdown to breakthrough. Tinanggap ni David ang buong pananagutan sa kanyang kasalanan, walang palusot, walang paninisi sa iba, sa halip na unawaan niya na ang tanging handog na nais ng Diyos ay ang pusong basag at nagpapakumbaba. In other translations, you will see different kinds of definition pertaining to the posture of the heart. CSB version, humbled heart. GWT version, sorrowful heart. And the NIV, contrite heart. Pag tiningnan ho natin ang ibig sabihin ng contrite sa Old Testament, ito po ibig sabihin po niya pagbasag o pagdurog, parang pulverization. So talagang walang matira. At ang tanong po siguro sa atin ngayon, if we're talking about brokenness, ano po ba ang gustong basagin ng Diyos sa puso ng tao? It's not our spirit, it's not our lives or our personhood, but it is our self-will. Ang pusong basag sa Diyos ay natututong sumuko ng sariling kalooban upang ang kalooban po ng Diyos ang kanya pong hanapin. Look at what Nancy Wolgemuth said in her book, Brokenness is a timeless principle that runs as a thread through all the Word of God. It is God's prescription for nearly every condition that ails human hearts and relationships. Loneliness, fear, sinful bondages, fragmented relationships, communication barriers, generation gaps, unsolved conflicts, guilt, shame, self-absorption, addiction, hypocrisy, and at times even shyness. All these issues and more have their root in pride, but they can crumble through genuine brokenness and humility. Opo, introduction pa lang po yun. Because today, we'll be looking at the life of David in the light of his encounter with a man by the name of Shimei. Isang lalaki po na nagpakita ho lalo ng pusong basag po ni David. At 4 na bagay po sa pagtutulungan ho ng ating mga pastor, ang nais ho namin ibahagi sa atin upang malaman ho natin ang katangian ng isang basag na puso sa Diyos. Ang una po, it turns away from defending oneself. Itinatanggi nito ang pagtatanggol sa kanyang sarili. Nung nangyari po itong encounter ni David with Shimei, ito po ay isang panahon na nasa pinakamababa po siyang punto ng buhay niya. Imagine, nasisira na po ang kaharian niya dahil gusto pong agawin ito ng kanyang anak na si Absalom. Nagkakagulo po ang kanyang pamilya at dahil po dito ay kinailangan niyang tumakas. Dahil meron hong masamang iniisip po na gawin sa kanya. At sa gitna ng lahat ng ito ay may isang lalaking dumating at inatake pa siya. Naranasan niyo na po ba yun? You are at your lowest point and the least that you expect is a person adding another pain to the pain that you're already experiencing. David had that with Shimei. Ikalawang Samuel 16, basahin ho natin, nagsisimula ho sa verse 5. Nang papalapit si Haring David sa Bahurim, may taong lumabas sa bayang iyon at sinumpa si David. At ang taong iyon ay si Shimei na anak ni Gera at kamag-anak ni Saul. Binato niya si David at ang mga opisyal nito kahit na napapaligiran si David ng mga tauhan at mga personal niyang tagapagbantay. Bigyan lang ho natin ng konting background si Shimei. Siya po ay Benjamite. Benjamita ho siya. Benhamita siya. At sila po bilang isang bayan ay naniniwala sila na dapat sila ho ang susunod na angkan para ho sa kaharian po ni King Saul. But because of what David did and the intervention of God through David, ito hong si Shimei po ay galit na galit. Dahil naniniwala siya na dapat sila ang susunod sa kaharian, ay labis po niyang binigyan si David ng napakahirap na karanasan. In the lowest point of David's life, he ridiculed and he cursed David.
So tingnan po natin ang naging mga sinabi ho niya kay David. Verses 7 to 8, ito ang sinabi niya kay David, "Huwag kang papasok sa bayan namin, mamamatay tao ka at masamang tao ka. Ginagantihan ka ng Panginoon sa pagpatay mo kay Saul at sa sambahayanan niya. Kinuha mo ang kanyang trono, pero ngayon, ibinigay ito ng Panginoon sa anak mong si Absalom. Bumagsak ka dahil mamamatay tao ka." Na-imagine nyo na po siguro yung scene sa isip nyo. Mala telenovela o K-drama. Na habang tumatakbo si David para sa kanyang buhay, ay naririnig niya ang mga salitang ito, "Mamamatay tao ka, masamang tao ka." Shimei rains down one accusation after another and had a clear goal, that is to publicly humiliate King David. Kung ikaw kaya si Haring David at ikaw ang nasa posisyon niya, anong gagawin mo? Masasaktan ka? Magagalit ka? Kaya ito naging reaksyon ng mga kawal ni David. Ito ho ang kanilang ginawa kay Shimei at nais ho nilang ipakita sa kanya ang galit nila kay Shimei. Verse 9, sinabi na Abishai na anak ni Zeruiah na hari, "Mahal na hari, bakit niyo po pinapabayaang sumpain kayo ng taong yan na tulad lang ng patay na aso? Payagan niyo po akong pugutan siya ng ulo." Minsan nga po when I was reading this, minsan ganyan, di ba ho? Kapag naargabyado ka, yung kaibigan mo mas gigil na gigil, di ba? O kaya naman yung pamilya mo pa yung gustong, kung sa Tagalog po, rumesbak para sa'yo. Mas galit pa sila kesa sa'yo. Pero alam niyo, ang ganda ho ng naging tugon ni Haring David. Sa verse 10, sabi niya, "Kayong mga anak ni Zeruiah, wala kayong pakialam dito. Kung inutusan siya ng Panginoong sumpain ako, sino ako para pigilan siya?" Let's put context to this. It's very important to note that the accusations of Shimei to David were false. Walang katotohanan po dito. Sabi ho ni David Gusick sa isang komentaryo, Shimei was wrong. David showed grace to Saul and his family. Narinig ho natin yan, nang pinag-usapan ho natin ang kwento ni Saul. Shimei was wrong. David was a man of war, not a bloodthirsty man. Shimei was wrong. David did not bring Saul's house to ruin. Saul did. And Shimei was only right that the Lord had allowed this, but not for the reasons he assumed. Kung lahat po ng sinabi ni Shimei ay kasinungalingan, bakit ganito ang naging tugon ni David? Hindi ba't may karapatan siyang lalong magalit? At bilang hari ay may karapatan siyang patayin si Shimei at gawin ang mga sinasabi ng anak ni Zeruiah. David is a king. He could have done it just with one snap and he can justify anything. But David did not. Sa harap ng mga maling paratang, marahil dahil sa lalim ng kamalayan po niya ng kanyang sariling kasalanan sa harap ng Diyos, ay pinili po ni David na huwag ipagtanggol ang kanyang sarili. Let's go back to what Nancy Wolgemuth of the same book said in a paraphrased version. The closer we get to God, the more clearly we will see ourselves as we really are. When we step into the light of God's holiness, what once may have seemed clean and pure suddenly now looks soiled and tarnished. Hindi nagmalaki si David kahit siya ay hari o kahit alam pa niya sa kanyang sarili na hinarap na niya at hiningi niya na ng kapatawaran ang kanyang mga kasalanan. You know, we often hear this from others, even from ourselves, di ba po? Na pwede nating sabihin, bakit pa ako hihingi ng patawad? Ba't pa ako magpapakumbaba? I've already apologized. Why am I still being treated like this? Nagsorry na ako, ibinigay ko na yung dapat kong gawin. Bakit kailangan ko na namang ulitin? They should be showing me more grace. Hindi ba dapat bigyan nila ako ng mas matinding awa at habag dahil pinakita ko na nga ang aking pagpapakumbaba? I shouldn't have keep paying for this. These are the words that maybe they come from our mouth or from other people whenever we have already confessed and asked forgiveness from the Lord. Pwede namang sabihin ni David, nagawa ko na ang aking dapat bayaran. But on contrary, David responded differently. Hindi man niya sinang-ayunan ang mga sinabi ni Shimei, ngunit naunawaan niya na ang lahat ng pagkakasalang ginawa niya sa Diyos ay walang puwang upang ipagtanggol niya ang kanyang sarili. David understood
You know, sometimes we have that. We want to have that grace space wherein people will understand us, bibigyan ho tayo ng pangunawa, ng grasya. Pero minsan nakakalimutan ho natin na the fact that we are accepted again at binigyan ho tayo ng bagong simula ay pagpapaalala ho sa atin na wala ho tayong dapat ipagmalaki. Na wala ho tayong puwang upang ipagtanggol ang ating mga sarili. Kailangan lang ho nating tanggapin ang mga bagay na ipinapahintulit po ng Diyos. A broken person before God has nothing to protect and nothing to lose. God, deal with my heart before you deal with my situation. I'll accept the consequences, Lord. I just want to be right with you. I'm not owed anything, but I'm thankful for your mercy. I don't deserve your grace, Lord, but I am grateful for it. Ang pusong basag ay mas nakatuon sa pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Kaya po sa susunod na tayo po ay dumaranas ng ganito, maaaring may Shimei ka sa buhay mo at natutokso ka ng magpaliwanag. Nagtutukso ka ng ipagtanggol ang sarili mo. Remember to ask yourselves this question. Saan ba ito nanggagaling? Mas mahalaga ba na ipagtanggol ko ang sarili ko kaysa maituwid ko ang relasyon ko sa Diyos at maituwid ko ang relasyon ko sa iba? Consider responding instead of justifying or defending yourself. Consider prayer first. Yield to God, the right to be right, surrender that to the Lord, and surrender the desire to get the last word. A broken heart. Ang isa hong puso na basag ay tumatanggi ho sa karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili. The second trait of a broken heart, it takes in what God allows. Tinatanggap nito ang pinapahintulot ng Diyos. Balikan ho natin ang 2 Samuel 16. In verse 11, the Bible said, sinabi ni David kay Abishai at sa lahat ng opisyal niya, kung ang anak ko nga ay binabalak akong patayin, paano pa kaya itong kamag-anak ni Saul? Inutusan siya ng Panginoon, kaya hayaan nyo na lang siya. Nakita ni David ang sandaling ito na isang bagay na ipinahintulot ng kamay ng Diyos. At maaring ang iba ho sa atin, yan ang tanong po natin, paanong nagawang hayaan ng Diyos siya na makatarungan at patas na sumpain ni Shimei si David? Ibig sabihin ba nito ay sinang-ayunan ng Diyos ang panunumpa ni Shimei laban kay David? Ang ganda po ng paliwanag ng Bible Hub commentary dito ho sa scene po na ito. When David says the Lord has told him to curse, he recognizes that Shimei's cursing is something God allows and not that God delights or approves in cruelty or wrongdoing. Scripture repeatedly shows that God can permit human actions, even hostile ones, to accomplish His greater purposes while still holding people accountable. Such permission demonstrates God's power and not His weakness. Makikita ho natin dito na yan po ang kapangyarihan at kalawakan ho ng plano ng Diyos sa tao. Na kahit mismo po sa atin hong mga pagkukulang at pagkakamali, ito'y pinahihintulot po ng Diyos, hindi dahil sumasang-ayon ho siya, pero dahil sa kanyang kapangyarihan ay kaya niya hong tugunin ang kanyang plano sa gitna ng realidad ng kahinaan po ng tao. Sabi ho ng Kawikaan 16:4, kung naalala po natin, ang lahat ay nilikha ng Panginoon nang mayroong layunin, kahit na nga ang masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. Here we are reminded that in all things, even in times of persecution, kahit sa mga panahon na tayo nakukutya, tayo po ay napagsasabihan, tayo po ay namamaliit, ay kumikilos pa rin po ang Diyos. He's able to make all things work together for good. Naunawaan ni David na ang pagtutol po ni Shimei ay pagtutol din ng kamay ng Diyos sa kanya. Kaya't kaysa magalit si David kay Shimei, ay tinanggap po niya ang pagtutuwid sa kanya ng Diyos. Kung naalala po ninyo ang Salmo 51, yung binasa ho natin kanina, sa verse 4, ang sabi po ni David, makatarungan kayo sa inyong pagbibintang sa akin. Karapat dapat lang na hatulan ninyo ako. A beautiful explanation of G. Campbell Morgan about this, he said, the action of Shimei was sinful.
But David recognized the very hand of God in what he did, so far as his own soul was concerned. He received the cursing of this man as part of the discipline through which his God was bringing him. Such a man will receive all the sorrows which come to him as within the will of God for him, and therefore as intended ultimately to bring him good and not evil. David will pass on his way while curses and stones are showered upon him, realizing that they also are compelled under God to minister to his perfecting and the full realization of God's purposes for him. Hindi ho nag-focus si David sa kanyang sarili. Hindi ho siya nag-focus kay Shimei o sa kanyang mga panunumpa. Hindi ho siya nag-focus sa sinasabi ng ibang tao. Kahit ang sinasabi po ni Abishai at ang mga anak ni Zeruiah. Sa panahong ito, tumuon po si David sa Diyos. Nagpasakop at tumanggap sa pamamaraan at gawain ng isang makapangyarihan at patas na Diyos. We often hear this illustration, a stallion being broken. And when a stallion is being broken, we do not mean it being physically broken alone. We break the leg of a stallion so that the stallion can learn to submit and not complain to the wishes of the rider. At times, God has to bring us to a place of brokenness. Kailangang magkaroon ng pagbabasag. Kailangang magkaroon ng pagpulbos. Yun po yung contrite na sinabi ho natin kanina. Para matuto po ang puso ng taong tumuon at sumunod sa Diyos. Kaya ito po'y paalala na dapat po nating simulan na tingnan po ang pagkabasag ng puso, hindi bilang pagkatalo, kundi isang pusong natututong magpaturo at magpaayos sa Diyos. Kaya pag humaharap ka sa mga pagsubok o panlalait, siguro dahil ito'y bunga ng mga maling desisyon mo mula sa nakaraan, ito'y paalala na huminto ka muna. Huwag kang magpadalos-dalos at magpadala sa emosyon at itanong mo sa iyong sarili, paano ginagamit ng Diyos ang mga bagay na ito upang palaguin at palalimin ang aking pananampalataya. Sa halip na manalangin ka para maghiganti, o bigyan ka ng Diyos ng pagkakataong maging patas sa taong nangungutya o nanunumpa sa iyo, manalangin ka para sa pagbabago ng puso. Panginoon, gamitin mo ito upang hubugin ang puso ko. Tulungan mo akong makita ang kamay mo na kumikilos sa gitna ng lahat ng ito para hindi lamang maramdaman ko ang sakit ng ginagawa nila sa akin, pero makita ko rin na sa dulo ng ito, kayo pa rin po ay patas at mabuti. You know, the answer to prayers isn't really change of circumstance at times. Lagi natin hong naririnig po ito sa ating pulpito, na hindi ho laging ang tugon ng Diyos ay pagbabago ng ating sitwasyon. Minsan po, ang pinakamainam na tugon ng Diyos sa panalangin ay ang pagbabago ng ating mga puso para makita ho natin ang sitwasyon po natin na may iba hong pananaw. A broken heart takes in what God allows. Third, a broken heart trusts God to settle the score. Pinagkakatiwala nito sa Panginoon ang katarungan. Si David po, naunawaan ho niya na may katarungan ho sa kamay ng Diyos. Hindi po niya nilagay ang batas sa kanyang mga kamay. Pwede nga hong pinapatay niya na si Shimei sa oras na yon, pero nagtiwala po siya sa Panginoon. In verse 12, baka makita ng Panginoon ang paghihirap ko at gantihan niya ng kabutihan ang kasamaang nararanasan ko ngayon. Makikita ho natin that in the Old Testament and even to the New Testament, trusting God to settle the score has always been the theme that runs throughout Scripture. Kaya lagi tayo bilang mga mananampalataya na pinapaalalahanan na wag ho tayong magiganti. Kahit si Pablo po sa Roma 12:19-21, pinaalala ho niya sa mga tagasunod ng Panginoong Hesus, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti at ako ang magpaparusa. Huwag kayong papatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kaya tama po yung famous song na yun, Kill Them with Kindness.
Ang pusong basag sa harap ng Panginoon ay hindi mananatiling talunan. Yan pong dapat ho nating maalala. To be broken before God is not a place of defeat, but a broken heart and brokenness is actually a place where you receive forgiveness and real joy from God. Ang puso ho na basag ay nakakaranas ng tunay na kapatawaran at tunay na kaaliwan mula sa Diyos. Kasi nga po, pag wala nang natira, pag basag na, di ba? Wala ka nang tinatago at iniiwan sa sarili mo at tanging nakaasa ka na lang sa ibibigay ng Panginoon. You see, friends, in Scripture, if there's one beautiful reminder, ang Diyos ho natin na naninirahan sa kaitaasan at sa kabanalan ay ang Diyos din na malapit sa puso ng mga taong nagpapakumbaba at mga pusong basag. A broken heart before Him is where God resides. Sa Salmo 34:18, sabi ho ng Biblia, malapit ang Panginoon sa may mga bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. A broken heart is able to receive God's mercy like an open door. He understood, like David, na ang misery po ng buhay po niya ay panahon na ang awa po ng Diyos ay malapit sa Kanya. Our brokenness becomes the pathway for God's restoration rather than an excuse for bitterness or vengeance. David was never defensive against the accusations of Shimei. Hindi siya na-distract sa mga pinagsasabi ni Shimei. He learned to choose his battles. Hindi niya pinatulan si Shimei. Minsan yun po, di ba, pagka ang tao talagang may pinagdadaanan siyang matindi, lahat na lang pinapatulan niya. Lahat na lang kalaban niya. They become reactive than perceptive. But when a person really enters brokenness, kapag meron hong pagbasag ng puso, hindi ho siya nadadala. At naunawaan po niya na hindi ho siya dapat kaawaan. Dahil ang brokenness po na meron siya ay pag-aayos po ng Diyos sa kanya. If you remember, the Psalm 147 verses 6 in the different translations would say this, the Lord lifts up the humble. The Lord supports the humble. The Lord sustains the humble. Charles Spurgeon once said, he that humbles himself under the hand of God shall not fail to be enriched, uplifted, sustained, and comforted by the ever-gracious one. It is a habit of Jehovah to cast down the proud and lift up the lowly. Sa dulo po, ang Diyos po ang nag-ayos at naghiganti po kay David. Nung patapos na ho ang buhay ni Shimei at hindi na ho ito sa panahon po ni David, ito po ay sa panahon na po ni Solomon dahil ipinagbilin po ni David kay Solomon bago ho siya maging hari po na kailangan po niyang bigyan ng kaunawaan ito hong role ni Shimei sa buhay po niya. Na he doesn't want his son to be naive about the kind of men like Shimei who can stir up rebellion in the kingdom. Kaya makikita ho natin sa 1 Kings, pinagbalaan po ni David si Solomon. At nung nakita na ho ni Solomon ang pagkatao ni Shimei at sinabihan na manatili ka sa Jerusalem, huwag kang aalis dyan dahil pag umalis ka dyan ay mapapahamak ka. Pero makita ho natin si Shimei is really a broken man. He's not in a place of brokenness. He's a broken man. Broken by his circumstance. Kaya kahit binigyan na siya ng pagkakataon, lumabas pa rin po siya sa Jerusalem. At dahil po dito, Solomon had to confront him and give him what is due his. Sabi ho ng unang hari 2, verses 44 to 46, sinabi pa ng hari sa kanya, tiyak na naaalala mo ang lahat ng kasamaan na ginawa mo sa aking amang si David. Ngayon, gagantihan ka ng Panginoon sa masasamang ginawa mo. Pero pagpapalain ako ng Panginoon at ang kaharian ng aking ama na si David ay magpapatuloy sa kanyang mga angkan magpakailanman. Pagkatapos ay inutusan ng hari si Benaya na patayin si Shimei, kaya dinala ni Benaya si Shimei sa labas at pinatay. Eventually, God will settle the score. Makikita ho natin dito na ang tugon ho ni David ay hindi niya ho inilagay
ang batas sa kanyang kamay at hinayaan niya po ang kapanahunan ng Diyos na magbigay ng hustisya. Brokenness. It is a place where we're able to trust God to settle the score. And last, at ang ikahuli po, ang ikaapat, a broken heart turns to mercy over revenge. Tumutuon ito sa habag kaysa sa paghiganti. Balikan po natin ikalawang Samuel 11:18 hanggang 20. Nang patawid pa lang ng ilog ng Jordan si David, nagpatira pa si Shimei sa harapan niya bilang paggalang at sinabi, "Mahal na hari, patawarin niyo po ako. Kalimutan niyo na po sana ang mga masamang ginawa ko sa inyo nung umalis kayo sa Jerusalem. Inaamin ko po na nagkasala ako, mahal na hari. Kaya nga, nauna akong dumating dito kaysa iba pang mga lahi sa hilaga para salubungin kayo." Nung panahon pong ito, si Absalom po ay nagkaroon na ho ng katapusan ng kanya hong pagnanais sa trono. Siya ho ay napatay. At si Haring David po ay pabalik na po ng Jerusalem. At ang una po na humarap sa kanya ay ito na naman hong si Shimei. But this time, instead of curses, Shimei asked for mercy. Nagdapa po, dumapa po si Shimei sa harapan ng hari at humingi ng tawad at inamin ang kanyang nagawang kasalanan. Nakiusap po siya na wag ho siyang ipapatay. At sinabi ni Shimei ang dalawang salitang pinakamahirap bigkasin, "Nagkasala ako." Ito po ang mga salita at kataga na pamilyar din kay David. Kung naaalala po ninyo, yan po ang binanggit po niya nang siya po ay iniwasto po ni Nathan. Nagkasala ako. And friends, if there is one truth that we have to remember, ang taong napatawad at tunay na nagpapakumbaba ay mas madaling magpatawad. Do you agree po? That the one who received grace is able to dispense grace easier? Mas nagiging magaan ang pagpapatawad kapag naalala natin na nagkaroon din po tayo ng mga bagay sa nakaraan, mga pagkakamali, at tayo po ay pinatawad po ng Diyos. Ang mga panahong iyon ang nagbasag po ng puso ni David sa harapan ng Diyos at nagturo po sa kanya ng tunay na habag. At ngayon po na si Shimei po ay nakadapa sa harap ni David at nagsasabing, "Nagkasala ako," yan po ang naalala ho ni David. Maaaring ang tunay niyang sinasabi ay, "Maaari mo ba akong patawarin?" Ipagpatuloy po natin sa verses 21 to 23 ang mga naging tugon muli ng mga kasama ho ni David. Pagkatapos ay sinabi ni Abishai, anak ni Zeruiah, "Hindi ba't dapat patayin si Shimei dahil sinumpa niya ang piniling hari ng Panginoon?" Pero sinabi ni David, "Kayong mga anak ni Zeruiah, anong pakialam ninyo? Huwag na ninyong salungatin ang desisyon ko. Ako na ngayon ang hari ng Israel at walang taong papatayin sa Israel sa araw na ito." Kaya sinabi ni David kay Shimei, "Isinusumpa ko na hindi ka papatayin." Muli na naman pong nagalit ang mga tauhan ni David sa pangalawang pagkakataon nang nakita na naman po nila si Shimei. Pero sa ikalawang pagkakataon ay tumanggi rin po si David at nangako ho na hindi po papatayin si Shimei sa kanyang kapanahunan. Ito pong panunumpa o pagsumpa sa hari nung panahon pong ito ay meron pong kaakibat na kaparusahan. Ibig sabihin po, because he's already cursing David now as a returning king, pwede ho siyang ipapatay right there and then. But David gave mercy. Pinili po ni David na i-highlight po yung araw po na yon ng pagbibigay ho ng awa at habag kay Shimei. Paalala na ang trono po na kanya hong binabalikan ay hindi lang po kapangyarihan, pero tronong nagpapakita ng kagandahang loob at pagpapatawad para sa kanyang mga kaaway. The NLT version put it this way, "This is not a day for execution, but a day for celebration. I am once again King of Israel." There's a beautiful quote and a beautiful definition of forgiveness that Chuck Swindoll placed in one of his commentaries. He said, "Most of us would rather sit on a judgment seat than a mercy seat. If somebody did us wrong, we'd rather watch him squirm in misery than smile in relief. One of the qualities that made David a man after God's own heart is a forgiving spirit. In fact, instead of complete
forgiveness. Most opt for one of the three different responses. So sabi niya, minsan ng tao yun eh. Mas madali ho tayong umupo sa panghuhusga kesa po upuan ho natin yung upuan ho ng pagbibigay habag. At si David ho, hindi lang siya nagbigay ng mga usual na klase ng pagpapatawad na makikita ho natin. He has really forgiven or gave a complete forgiveness to Shimei. Ano po ba yung iba't ibang klase ng pagpapatawad? Daanan lang ho natin ng mabilis. Marami na ho tayong pinag-usapan patungkol dito, but this is very good to be reminded of what forgiveness really means. Because some of us, we are conditional in our forgiveness. Papatawarin kita kung, papatawarin kita kapag bumalik ka at inayos mo lahat, saka lang kita papatawarin. Kapag inamin mo ang parte mo sa problema, saka kita papatawarin. Ang ibig sabihin po nito, naghihintay ako, ikaw muna ang mauna at ako magdedesisyon kung papatawarin kita o hindi. Conditional forgiveness. Some would do partial forgiveness. We would say, pinapatawad kita, pero wag mo asahang makakalimutan ko. O kaya naman, pinapatawad kita, pero pwede wag ka muna magpakita. Or pinapatawad kita, pero kapag inulit mo yan, wag na tayo mag-uusap. Yung iba ho sa atin, handang magpatawad. Pero ang nais ho natin ay kalimutan na ho ang taong yon. It's like, I've forgiven you, but I don't want to see you anymore. Some of us would say or do delayed forgiveness. Papatawarin kita, pero kailangan ko muna ng time. Balang araw, dadating din tayo dyan. Hingi ka muna ng hingi ng tawad, papatawarin din kita. Ito ang karaniwang tugon po ng isang tao na may malalim na sugat. At isang sugat na matagal nating kinimkim o inalagaan. Kaya humaba na ho ang panahon at lumalim na po ang nadala nitong sakit sa atin. But friends, what David showed here is a complete kind of forgiveness that's a product of a broken heart. Kaya po, sa atin ho na mga nakikinig ngayon, siguro may mga Shimei kayo sa buhay nyo, mga taong nanakit, mga taong sinumpa ka, mga taong nagkamali sa'yo, whether because you did a wrong decision in the past, or wala ka naman talagang ginagawa, pero you feel that they have been unfair to you. Are you still waiting for the right condition to forgive? Or are you willing to set and follow the example of David to extend mercy and complete forgiveness this day? Ang paalala ho sa atin ng Biblia, pagdating ho sa pagpapatawad, mahirap po siyang gawin, imposible po siya, pero ang paalala po sa atin ay tutulungan po tayo ng Diyos sa ating pagpapatawad. Jennifer Kennedy Dean said, "The broken person will find all the resources of heaven and all of the Spirit's power are now at his disposal. And unless heaven's riches can be exhausted or the Spirit's power can be found wanting, he cannot come up short." David went through a time of brokenness, but he was not a broken man. Magkaiba po yun. You can be in a state of brokenness, but you are not really broken. Makikita ho natin that there's so much humility and teachability in the heart of David. In fact, mas nakita ho natin ang pagkilos ho ng Diyos sa buhay po niya. If there is one that really exemplified the power of brokenness, isn't that what Jesus has shown on the cross? The life of Jesus Christ. Pag tiningnan ho natin kung paano niya ho tiniis ang lahat ng pangungutya, ang lahat po ng mga bagay na ipinataw sa kanya, mga bagay na maaring nagpabasag sa buhay niya, dumurog sa kanya. Pero lalo ho nating nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Jesus. Isaias 73:4-5, ang totoo, tiniis niya ni Jesus ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanay tayong dumaranas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway, binugbog siya dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan at dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Jesus had all the reason, lahat ng rason para mag-react, para magalit, para pukutyain din ang mga taong nanira sa kanya. But he did not do that.
He took everything in because there is a much greater purpose, the redemption of man. Ang pinakita ho ni David at sa maraming pagkakataon ng buhay ni David, nakita po natin ito'y paghahanda sa magiging buhay ng Panginoong Hesukristo. At katulad po niya na tinawanan, inapi, tinakwil ng kanyang sariling bayan, ay hindi po siya gumanti. Bumalik po si David sa kanyang trono, naglingkod sa mga parehong tao na nanakit sa kanya, mga taong kumutya sa kanya. Pero ang nagbago, hindi po sila. Ang nagbago po ay ang puso po ni David. Isang pagbabagong hindi hinubog ng kanyang sariling gawa, kundi isang pagbabagong hinubog ng pusong basag sa harapan ng Diyos. Isang naging paalala po when we were talking in our pastor's discussion is an illustration that maybe many of us were familiar with. Ito po yung tinatawag na kintsugi. Kung mahilig po kayo sa Japanese art, alam niyo po ito. At ito po ay isang klase ho ng art na kung saan tinatawag po siyang golden repair. It's a centuries-old Japanese art of fixing broken beloved pottery with special lacquer dusted with powdered gold and silver platinum. Yung mga cracks po doon sa ceramic bowl na yan na pwedeng magpakita ho ng brokenness ng isa hong ceramic piece ay nilalagyan ho ng ginto. At kaya ho siya nagiging bago in itself. The old form is now new. Is because of the broken cracks covered with that golden repair. It makes the piece even more beautiful, more beloved, and it has created a new life to that piece. God does not use our brokenness to just restore us. Hindi lang po para ayusin. Pero ang atin hong pagkabasag ng puso sa harap po niya ay pagbibigay ho sa atin ng bagong kaanyuan at bagong kasarinlan kay Kristo. Maybe some of you wanted to enter this state of brokenness. Maraming bagay sa buhay mo na pinipilit mong buuin, na pinipilit mong matira. But God, as you listen to this message, is telling you, anak, are you that broken before me? Alam niyo po kung may isang sikreto po si David na matututunan natin sa kanya, kung bakit po meron siyang pusong basag sa harap ng Diyos sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa o nagawa sa Panginoon, ay ang paalala ho ng Salmo 139, Psalm 139. Many of us, we know this. Search my heart. O Diyos, siyasatin niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin niyo ang aking mga iniisip. Tingnan ninyo ako kung may mga masamang pag-uugali at patnubayan niyo ako sa daang dapat kong tahakin, magpakailan paman. Friends, when you look at this psalm, alam naman ho ng Diyos ang laman ng ating mga puso, di ba ho? Siya ay makapangyarihan sa lahat. Bago pa nga natin ibuka ang ating mga bibig, alam niya na ho kung anong laman ng ating isip at puso. Pero bakit napakahalaga po na sabihin ito ni David? Dahil ito po ay panahon ng pagsasabing, Panginoon, ang lahat ng aking nasa puso, ang lahat ng nilalaman ng aking isipan, ay isinusuko ko sa inyo. Iwastunin niyo ako at basagin ninyo ako. I'd like to end with Charles Spurgeon with this very powerful quote. He said, I want you to indulge yourself in the most rare delight of sorrow at the feet of Jesus. Not sorrow of unpardoned sin, but sorrow for pardoned sin. Sorrow for that which is done with. Sorrow for that which is forgiven. Sorrow for that which will never condemn you, for it was laid on Christ long ago, and it is put away forever. We don't like the word sorrow, pero pag tiningnan ho natin, itong pusong bagbag sa harap ng Diyos, basag sa harap ng Diyos, ang sikreto po ng isang buhay na buo at masagana sa Panginoon. We'll end with this verse, a reminder from Paul from the church, for the church of Corinth and to all of us. 2 Korinto 7-10, sapagkat ang kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi nagdadala sa atin ng pagsisisi,
at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ang mga ganitong kalungkutan, ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Brokenness is being sorrowful with godly sorrow. Not the sorrow of the world, not the sorrow of circumstance, but like what the Beatitudes or the Sermon on the Mount would say, blessed are the poor in spirit. Ang bagbag na puso sa harap ng Diyos. Because brokenness of circumstances will make us reactive, but being broken before God makes us perceptive. Can I repeat that? Brokenness with circumstances will make us reactive, but being a broken heart before God makes us perceptive. Ang panalangin po natin, matuto ang ating pusong maging basag sa harap ng Diyos so that it will learn to turn away from defending oneself, ang pagtanggi po ng pagtatanggol sa sarili, to take in what God allows, tanggapin po ang mga pinapahintulot ng Diyos sa ating buhay, mabuti man yan o maaaring paghihirap, but to trust that God will settle the score. Pagkatiwalaan po na sa Panginoon ay may katarungan, at ang pusong basag na matututo po tayo to not turn away, but to learn to turn to mercy over revenge. Matututong tumuon sa habag kaysa sa paghihiganti. Allow us to end with this one. Let God break you. Hayaan po natin ang Diyos na basagin ang anumang mga bagay na humahadlang sa Kanya upang maging buo po ang pagkilos ho niya sa ating mga buhay. Ang kwento ho ni David ay hindi ho pagtaas sa kanya, pero pagpapakita po na sa kabila ng mga bagay na nangyari po sa kanya, ay kayang kumilos ng Diyos. Kayang gamitin ang mga pagkakamali at gamitin ito upang lalong maisulong ang plano at kalooban ng Diyos. Hindi lang po para kay David, because as you know, because of David, Jesus came. Jesus came from the line of David, and it's all because of God's plan in and through David's life. Tayo po ay magtapos sa awitin pong ito. Nawa po ito'y maging paalala po sa atin na tayo'y mga sirang lagayan. We're broken vessels, but God uses all things to work together for good because of His grace and love. Awitin po natin ang kantang ito. These pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, who all I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failures, you take our weakness, you set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound
Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken too. Can we sing that once again? Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to we thank you. Thank you, Lord. Let's declare his praises. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me, who once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, who once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Tayo lang po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo. Una sa lahat, ang mensaheng ito ay hindi lang ho tungkol kay David. Hindi po para itaas siya, kundi para makita po na kayo ang Diyos na kumikilos sa lahat ng kabanata ng aming mga buhay. Maaring iba ho sa amin, ito po ay kwento na totoo sa amin. We are being persecuted, we are cursed. Because Lord, if we'll be honest, we did wrong things from the past. But Lord, oh God, we thank you. Salamat po na dahil sa inyong kabutihan at dahil sa inyong tunay na pagpapatawad ay kaya po naming harapin ang mga bagay na ito na hindi nagmumula sa isang pusong nagmamayabang, kundi isang pusong basag sa harap ninyo. Salamat, Panginoon, na patuloy niyong pinapakita sa amin na ang paraan ninyo ay kabaliktaran ng paraan ng mundo. Na kung saan ang mundo ay nagsasabing dapat buo at laging perpekto, kayo nagpapakita na ang inyong kapangyarihan ay kumikilos sa kabila ng mga bagay, Panginoon, na maaaring hindi mabuti sa paningin ng iba, pero kayo, Panginoon, binabago at hinuhubog po ninyo upang maging bago. Panginoon, salamat po
Idinadalangin ang mga yaon na dumadaan po sa panahong ito na maaaring sila po ay nababagbag sa kanilang puso, basag ang kanilang puso dahil sa mga maling desisyon. Ipaalala ninyo ang inyong kapatawaran. At para sa amin naman, Panginoon, na maaaring itong kulang sa amin. Panginoon, ayaw naming aminin sa inyo na marami kayong kailangang alisin sa aming mga puso. Turuan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na spirito na kami mag-alay at magsuko ng aming mga sariling nais at matutong sumandal sa nais ng kalangitan para sa amin. Panginoon, inaalala rin ang relasyon ng bawat isa. Father, if we will look at that mercies given to Shimei, not only because it's forgiveness, O Lord, but because you never wanted us to burn the bridges, O God. As we love you, you also want us to love others. Kaya panalangin ang inyong pag-ibig at ang inyong awa at ang inyong kapayapaan ang patuloy na manguna sa bawat relasyon ng tahanan, sa mga trabaho, sa mga eskwelahan, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, we are broken vessels, but because of what Jesus has done, we are made new. Thank you for what you have done, O Lord. All this and all the glory belongs to you and only to you alone. Salamat po. Mahal po namin kayo, Panginoon, ngunit salamat na kayo ang Diyos na unang nagmahal sa amin. Ang lahat ng ito'y binabalik ng may pagsamba, ng may pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen.